Morning po again mga kababayan, ma'am, sir. This is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. Oh, maliit yata dito ha. Umikot lang sana ako. So today is January 6, 2025. At tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may Nara Street Parada. Wait lang ha, medyo masikip kasi. Nara Street Parada Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may St. Luke's Medical Center. Sa may E. Rodriguez po yan Avenue, Santa Ignacia Street, Kalusugan, Project 1, Quezon City. Sa may E. Rodriguez, Quezon City po yan. Project 1, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, tayo na pagkamalang sasakyan nila, hindi naman pangalan ng tao pangalan ng organization sa government o private na yan ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Ito po, mag-aabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Salamat sa regalo ito, mga kapuso. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Superadyo, DZBB, hindi mahuli, hindi matitila. Superadyo, DZBB, prime time. Alas 6 hanggang. Ay, nako. Anyway, so, teka muna. So, kumusta ang schedule ng presidente ngayon? Wala pa nga lakay eh. Wala pa nasabit kanina kung anong schedule kasi wala pang abiso. Wala siyang event sa labas at wala ring advice na kung mayroong siyang aktibidad sa loob ng palasyo. Pero hindi pa sumasagot lakay ang Malacanang kung anong ganap ni Presidente ngayong araw. Napagod yata sila sa pag-review sa budget. Anyway, maganda naman na order ng presidente kasi parang well-rested naman siya, ha? Hindi siya haggard. Oo, pero sabi nga niya ay halos hindi nakapagbakasyon. Hindi lang siya, kundi maging na iba pang mga departamento, lalo na ang DBM, nakasama sa review. Eh. Washer ka na ka! Nakakato yung sagot mo. Yun naman. Parang may alam sila kayo. Parang mayroon kang nalalaman, ayaw ibulong eh. Sige, ibubulong ko na lang sa inyo. Okay. Sige na, ayan, maraming salamat, Miss Beth. At sana tama ang Pangulo, ayan, sana ang mga ahensya ng PAMA, mga cabinet secretaries, huwag namang waldasin ang pera ng bayan. Gastusin sa tama. Sana naman ay natuto na sila lakay pagkatapos ng kontrobersya ng Mingle Project. Ayan, kaya Secretary Chudoro, ayan, pwede ba huwag na kayo bibili ng mga pa-expire na mga gamot, ayan, at saka, bukas yung biyahe sa abroad, Secretary, ha? Ayan, mas mahaba ang bakasyon nyo sa abroad. Mali ka, hindi Chutoro. Ikaw naman nagkamali ka. Di ba Chudoro? Hindi. Ano? DOH ang binanggit Kaya nga, di ba Chudoro? Herbosa, di ba? Chudoro Herbosa, di ba? Baka kasi mamaya yung sa... Sigibo Chudoro. Dapat lakay, kompletuhin mo. Sorry, Betty Herbosa. Ayan. Ang brand ni Ombudsman. At malapit kay First Lady. Ayan. Sige na nga. Siniglat na nanginig na lang eh.
Oo nga pala, Len. Sino ba yung mga may ribanda na gagawin ng presidente? Ayan, ang tagal, Mr. President, ha? Ayan, sana yan ang pag-isipan nyo mabuti, ha? Yung mga, sabi nga natin, NPA sa inyong gabinete, ayan, sipakin na ang mga yan, non-performing assets. Oo, may lumulutang naman yung mga pangalan na kayo. Actually, kasama yung mga dati mo pong binabanggit. So, malapit natin sa palasyo kung mayroon namang namumurong panibagong reform. Nasama na kanyang pa pala yung Sino na kay? si Anton Lagdameo. Wala kay Sam. Oo na, ako naman lagay. Hindi pa naman siya naalis dyan. Ikaw naman. Akala ko nawala na. Nakita ko dito sa sa front page ng Star Itcho. Ayan, bossing Belmonte. Ayan, ayan, nandun sa dulo. Buwang Galing pala sa'yo ko. si Miss Don. Ganun ba? Wala pa pala Anton Lagdameo. Sabi ka. Kumusta kaya ang farm? Ayan, hoy, Mr. Lagdameo, ha? Bantay mo ang farm, ha? Ayan, baka maging powder cake yan. Ay, naka talaga. Sige ka na. Thank you, Miss Len. Maraming salamat, Miss Len. Ay! Balik sa inyo na kaya, Mr. L. Pasensya ka na, mainit traffic. ang ulo natin at Masyado kalma ka lang lakay. ganun ba? Oo, kalmahan mo. O sige, ganyan ko na lang si Alexa Abilino. Ayan. Ang flood control king. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Dami. Bayan. Bukas may special na balita tayo dyan, Sister L. Ba naman, mukhang exciting yan lakay. Gulp na lang. Ay, ang sarap ng... Oo. Ang sarap ng buhay. Pati maganda misis, pag-golf-golf na rin. Dami. Talaga. Grabe naman. Ay, Kasi nakasarap. mukhang expanded na bukbit mo lang. Ay, talaga. Nakalaro ba niya? May mga kasama pang Ba naman? artista sa pag-golf. Ayan. Talaga lang. Ay, grabe. May patingin ako ng picture. Gano'n ba? Mamaya. Dami. At si Mayor, inatasan din ng kawan na isole, ha? Ang 22 million na overprice doon sa pinagawang palengke sa kanilang Grabe yung bayan. public market ni Mayor, ha? Ayan, Ilang yan. palapag ba yan lakay? Oo nga pala, ha? Yung ganda talaga nung district engineer pala nagpapagawa doon sa mansion ni Undersecretary. Siya talaga ang nangangasiwa lakay. Oo. So, tinutuloy ba daw lakay? Kamag-anak, hindi, natenga na. Ayan, kasi naging controversial So, na. kamag-anak, ha? Ni Yusek. Pinsan ni Yusek. Ay, Oo. naku, kaya naman pala lakay nakapagpatayo Ayan. doon. At saka kaya naging district engineer. Kasi, oo. Kita mo. Dahil dyan, Kaya- promoted ka. Kaya Senator Raping, ayan, panawagan po ng mga taga Batanes. Baka kahit na malayo ang probinsya ng Batanes, baka pwede rin po kayong magsagawa ng investigasyon. Yes, so maimbestigahan. Bilyones din, Mr. Senator Ping, ha? Mr. Blue Ribbon Committee Chair, ha? Ayan, bilyon din, ayan, yung mansion, at saka yung down to nowhere. Yun yung problema lang kasi malayo ang Batanes eh. Hindi masyado syempre napagtutunan Ay, ng pansin. tama ka dyan, Sister L. Lalo na sa, alam naman natin, pagka may kalamidad, naalala mo, nanawagan pa nga dito si dating Governor Marilu Paico. Naalala mo yung nagbenta sila ng bawang. Oo. Ganun mga governor concern sa kanila mga constituents, ano, ha? Tapos na Pasko! Ha? Tapos na ang Pasko, hindi pa. Hindi mo napansin na hanggang ngayon may dumadating pang regalo sa'yo. Ay, oo. Uy, dumating nga pala yung regalo. Nakita ko doon sa lamesa ko. Mayroong regalo. Maraming salamat ka pala. Sandali lamang Ninong Sherwin. Ayan. Ikaw kasi ang pamimigyan mo ng regalo, ha? Tuloy, ang dami bumabalik. Oo, nakakatawa pala pag ganun na kayo, no? Yung blessings binibigay mo din sa iba. Ayan, at muli sa mga nakaalala sa amin ng Pasko, at yung mga may pahabol pa nakakaalala. Magugulat ka na lang, January 6 na may dumadating pa. Ayan, maraming salamat
salamat po at sana pagpalain kayo ni Lord sa pag-session ng inyong mga blessings. Ayan. Thank you at next time, huwag kayong mahihiya. Ayan, bukas po aming tanggapan. Hanggang ano po yan? Next New Year, pwede. Oy, ito na ang Ninong ng Bayan. Ito na ang ninong ng bayan. Pero sa ating word of the day muna, patingin nga ako ng word of the day natin na Jeric. Pero bago yan, head. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng Deezer H Mini Component, eto na! At ito na ang ating word of the day para sa ating lucky winner for today ay retention. Yan. Huwag tayong mabubungol retention. Pag wala kayong mini component pag mali. Oh. Pero ang Ninong ng Bayan Lakayan nandyan sa may balik sa may Sampaloc, Manila. Ninong Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos. Sa Pasko Panalo, malakas promo. Kasama ang Prime Insertion. Talaga nga naman. Ninong Sherwin, sinating winner today, Ninong. Yes, nakaya sa Sister El, dito nga sa Barangay 576. Yan, para sa 576. Ano? 576. Pagkita sa Balik ng Palok, lakay ay nakita ko itong mga magkapatid. Opo. Kambal ba? Kambal ba si Kuya? Ang kuya. Lakay pagkatuwang dito pag... Nagsilikod pa. Ito na po, ang inyong mga headlines ngayong araw na are. Aba January, ano nga yun? January 68. Yes. Oh my God. Welcome. It's the 6th day of the year, my friend. 300, ito tayo. Sige. 65 days, 359. Very good. Ah. And to Christmas, Huwag na. laging -7. Oh, -7 doon sa number of days before the new year. Rapa na. 359 -7 is 52. Hindi ko matagal. Sigurado. Okay, very good. That's the right answer. Ito na po, ang inyong mga headlines. Ngayon, 16.79 trillion pesos na 2026 national budget. Ilagdaan na, mahigit 92 billion pesos. Eksaktuhin natin, 92.5 billion pesos na unprogrammed funds. Binito ni Pangulong Marcos. Ni Vito. Makikita mo kung anong generation niya, no? Sinasabing, ay, good students, meron na rin sa senior high school voucher program ng DepEd, sinasa ng COA, 295 million pesos na overpayment ng Commission on Higher Education. Kinwestiyon din. Kaya nga. Kahong-kahong dokumentong may kaugnayan sa sinasabing anomalyadang budget insertion posibleng nawawala ayon sa abogado ng dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Uy, alis na kahon daw sa party. Nawag Daw na punta. Oo. Panawagan natin. Kaya nga, dating Congressman Charles Dico sinampahan ng reklamong plunder. Ilang itinadawit sa Manomalyang Flood Control Project. Sumarap din sa DOJ. Mga nasugatan sa pagputok umabot na sa mahigit 700 bilang ng mga aksidente noong holiday season. Abay, tumaas din! Quiapo Church, handa na para sa pakalik at translasyon ng buong Nazareno. Lokal na pamahalaan ng Maynila magpapatupad ng liquor at firecracker ban sa Biyernes. Samantala sa pagpapatuloy na pagtutok sa Maduro case in the U.S., U.S. President Donald Trump dinalaan si Venezuelan interim President Delcy Rodriguez. Ang sabi niya ayos ka. Oo. At humarap na for the first time sa New York court si Maduro, ni Nicolas Maduro ng Venezuela. 32 sundalo at intelligence officer ng Cuba patay sa air assault ng Amerika sa Venezuela para maaresto si Maduro. Ang panang Cuban soldiers doon? Saka bakit sila napunta doon? Iba-ibang bansa yung Cuba. Yeah, pero may ano yun parang sa Help nila ganun, friendship with each other. Oo, may bayad yan. Oo, syempre naman.
Oo, parang yung parang yung sa North Korea na lumaban for Russia. Ayaw. Akala ko parang Saudi, parang defense treaty, yung agreement. Ay, hindi. Meron ano yan. What are you offering? Mga gano'n. Ang tawag dyan ay mercenary. May pulis Ano po yun? ano sinabi? Mercenaryo. Ano sinabi? Ay, bakit? Bakit? Akala ko mercenary, mga gun for hire. Ay, parang ganun nga. Pero yung minsan, nagpupula yun sa mga tratado ng mga bansa. Oh. Ayaw, no? Ito na. Meron tayong mga live radio patrol reports now na! Malacanang, bumuelta sa hamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson. Sandali lang, meron tayong flash report muna! DZRL, Radio Patrol, flash report! Nico Bagsik, go ahead, Nico. Magandang umaga sa iyo, Peter. At iulat na ng Philippine Statistics Authority na bumilis ang inflation rate ng bansa noong December 2025 sa 1.6%. Mas mataas ito sa naitala noong November 2025 na 1.5% lamang, pero mas mababa naman noong December 2024 nasa 2.9% ang inflation rate. Ayon din sa report ng Philippine Statistics Authority, ang average inflation para sa taong 2025 ay nasa 1.7%. At tabayanan pa ang ilang detalye sa bansang ito maya-maya lamang dito sa DFM, Radyo Patrol, sa Istrenta at DFM Teleradyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Iko Bagsik, DFM. Nico Bagsik. DFM, Radio Patrol, flash report! Susunod! Malacanang, bumuelta sa hamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson na makipagsibate kay Pangulong Marcos Jr. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radio Patrol, Christian Diosores. Christian, good morning. Peter, pinaplan ng Malacanang ang hamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagtapatan sa debate kaugnay ng umunoy korupsyon sa gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ni Manang Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi debate ang solusyon sa korupsyon, kundi ang aktwal na investigasyon at pagpapanagot sa mga umabot sa baba ng bayan na kasalukuyang ipinapatupad ng Pangulo. Iginiit din ni Castro na malinaw ang direktiba ni Pangulong Marcos na imbestigahan ang lahat ng maanomalyang proyekto, kabilang ang flood control project at walang inuman ang pinoprotektahan. Ang kailangan ay ng bansa ay ang tunay na good governance ng komisyon at hindi ang mga pahayag na nakatuon lamang sa pagpapapansin sa media. Binigyang diin ang Malacanang na hindi nagpapakabayan si Pangulong Marcos Jr. kundi tinutupad lamang ang kanyang obligasyon na linisin ang pamahalaan at pagtanggol ang interes ng mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Diosores, DZMM. Thank you, Christian. Susunod, mga grupo ng GC driver at operator, pinag-aaralan kung isusunod muli ang naunsyaming irit na dagdag panahe ngayong 2026. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus. Good morning, Rita at Peter. Sa pagpasok ng bagong taon, bagong mga dialogo ang isasagawa sa pagitan ng mga grupong ALTOTAP at Patang Mazda at ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB patungkol sa hirit na dagdag pasahe sa jeep. Sa panayam, sinabi sa Radyo Patrol ni ALTOTAP President Boy Vargas na siguradong makikipagpulong sila sa LTFRB sa mga susunod na linggo para pag-usapan ang posibilidad na muling isulong ang pisong provisional increase sa pamasahe sa jeep. Narito ang bahagi ng ating panayam sa kanya. Sabi nga namin, sa piso lang, okay na rin kami. Basta masagdagan ng konting kita yung driver para yung nawala Hindi tama tayo? maibigay. Isa yata ang pwede natin ipagmalaki na at least hindi kagaya ng Venezuela na 172% Ang inflation. Magkano yan? Kung kunyari $101 ang binili mo nung una, $172. Gano'n? medyo masakit kasi sabi
ang krisis sa Venezuela, bago pa yung kay Maduro, ano ba? It's not only financial, it's humanitarian. Walang pabiling gano'n, walang pabiling, pero mapabiling magkano. Yan, ay, ito na, ang una nating pag-uusapan, no? Kasi may mga nagsasabi na mas kukunti ang nasugatan ngayon dahil sa tutukan ng bagong taon. At meron din nagsasabi na hindi, mas mataas. Malaman nga natin, especially dito po sa napakaseryosong indiscriminate firing of guns. Partner, kasi yung nag-trending sa social media nakita-kita mo may pati mo ka Sabi naman nila, nagkasapay. toy gun lang yun. Hindi, may mga tumatal mo Sige, kausapin natin ang putihing spokesperson po ng PNP or Philippine National Police, si Police Brigadier General Randall Tuwanyo. General, good morning po, si Peter Enrique dito sa Balita Bataan sa DBMM. Kumusta po kayo? Peter, magandang umaga po. Good morning, General. Yes, ma'am. Good morning po. Ayan. Happy New Year, sir. Ito po yung tanong namin sa unang ratsada ng ating interview ngayon. Ilan po ba talaga ang nahuling nagpapaputok among the PNP personnel noong kasagsagan ng celebration ng bagong taon? Yes, sir. Ang dapat po natin tayo ng ibabot po ng incident. Okay. At sa incident, meron pong 21 na individual. Meaning po, isang incident pero may dalawang tao yun. Kaya po, 21 yung individual na tao. Pero dapat natin palabas. 18 na po yung incident. Out of 18 sir Peter, pamilita, 17 po dito ang civilian at 4 po ang PNP personnel. Ang PNP personnel po ay merang sa Police Master Sergeant, sa Police Senior Master Sergeant at dalawang patrol band. Ito po ay sa Surigao del Sur, sa Iloilo, sa Paranaque City, at saka isa po dito sa Manila. Okay. So in other words, doon sa 21 po, 17 dito ay actually hindi mga pulis. Sibilyan po sila. Civilian. 4 lang po ang na-confirm na PNP personnel. Tama po yun. Okay. So let's do some math po, General, if we will advance we can. Ang PNP personnel po ay 228,000 more or less sa buong bansa ng Afghan. Tama po yun. Okay. So how do we know na ito 4 lang po ang talaga ito out of 228,000? Ang po kasi sa Twitter ay bago po sa report na at sila po ay arrested po. Arrested. Okay. Alright. Noong unang panahon po, napakatanda na tinetipat yung baril. Opo. And of course, medyo sa isang banda, marami nagsasabi, atawan naman. Kailangan ba and it's not even effective because baka meron pang ibang baril. Personal, ano mo. What do you think, sir, ang pwede pang gawin para maiwasan na talaga yung pagpapaputok or indiscriminate firing of guns during New Year's Eve? Yes, at least kasi po, stop na po ang market basic natin. Dahil sa ngayon po, lalo po sa ating natin. Naniniwala po sa lahat ng very professional po. Ito po ay Pinapa-skyway tayo. Skyway po ba mo? sa ating po mga membro na pagkagalipan po, may mga wala pa po mag-sunset po apat na po. Hindi ko, skyway na lang po. Sila po ay ngayon ay mag-aagal doon ng anticipate cleaner. Natulayan, kamay na po. Sila po ang nag-aabang natin. Aman po yung nagagalang sa mga at sila po ang nagagalang po. Buti na lang po at meron pala silang ganyang klase ng parusa dahil sa responsibility ng firearm general. Ano daw po na ginamit sa mga pulis na bakit po ginagawa yun ng bagong taon? Kasi kapag po sa Kaso mahal yan eh. 129 na. 129. Okay lang po? Paan na lang. Sige.
again, it's from the mouth of the temperature. So it's just down to the skin. So, palit na kayo si Bali. Sa panahon na sila ay nagpunta ng pagkakam. Ginawa ko sila ng picture lang. At ginawa ko visual. Kaya po, makikita po natin yung zero tolerance possibility sa mga road po natin. Isa po ang sabihin natin kapag nangyayari po sa mga kasubig na kapag sunod-sunduhan, hindi natin makakakuha sila sa direct position at maapektuhan po kung na pagkuhan. Opo, business from service, hindi na po sila magiging police at pati po pa yung kanilang benepisyo like retirement benefits will also be from them. Pagkano nang nangyari po sila sa pagsibilan po po ay sa servisyo po at sila po ay nagagamo po sila sa credit lang po at yung wala po sila makukuha po pension po. General Tumanyo, may mga reports po kami dito na more than 6,000, to be exact, 6,527 PNP personnel ang na-involved at nagkaroon ng administrative cases, either dismissal, suspension, and whatnot. Tama po ba na 2,500 of these 6,500 has been dismissed? Tama po yan sa umuwang po ng 2025. Kasi siya lagi na po pamilya bakit na ang intention po kasi ang national mission, NSA, at saka ng PNP. Eh para po i-zero backlog po at yung mga alimentic na napayin po natin sa atin natin. Ang intention natin dito, Peter, na kung yung mga tao sinusuwan dito ay dapat bibigyan ng parusa at yung mga tao naman po na halimbawa po ay maaarap naman po nakakapagpapot ng pagkakas ay i-accelerate naman po natin. Ito po yung concept of bakit pinapakita nito na dapat yung backlog natin saan sa pagkalimaan at i-accelerate naman yung dapat i-accelerate po natin. Well, sabi nga nila yung process, ano po, meron pong makilapitan. Sabi na natin, noong nakaraang 2025, ano po, may mga na-involved na mga PNP personnel sa makikimdik ng krimen, ano po. And only to find out na nagkaroon na ng kaso noon pa, aba ay active pa rin. What is your take on this, sir? And ano po ang ginagawa ng pamunuan ng PNP? Para yung may mga kaso ay hindi na po na makapag-ibig. Yes, I've been there. Kaya po ang intention po na mission of the PNP. I-zero backlog po natin para makita natin na bawa po. Hindi po agad na report yung mga previous at dismissed na dalag po ano ba lang sa Apple po at sa PNP. At patuloy na nag-investigation sapagkat wala po position sa kanila at so, then pag sinero backlog po natin at position na yan po papasok ang makita natin po. So, General, kasi iba po ang pananaw ng tao, syempre, you know, to serve and protect. Sabi nga nila, yan ang motto ng PNP, ano po. Eh, kung mismo yung mga ilang mga PNP personnel, eh, nagiging criminal na, eh, I think that there should be a priority or urgency na ayusin kagad yung kaso, tapusin na agad para once and for all, makapag-desisyon, tatanggalin mo ito. Apo nila sa Twitter, kaya nga po ang PNP, zero tolerance pa rin sa tuwing. Kaya pinapakita po natin dito, kung sila siya mas issue, sila pa itatanggalin at dapat yung mga napaka-harsh na issue para sa kanila, ginagawa na mga kumasin. Opo. Oh, yeah, ganun naman ako ang gusto topic ng partner and general, no? Just sa 3 bullets na mga issues na natin dahil may sabi po tayo, no, na may sinamahan at sa mga palalinan sa dahil dito. May mga updates po ba tayo sa mga after ng 3 bullets? Yes, pagka paano po sa 3 bullets natin, natapos natin, Facebook, at sa niya, meron po tayo sa may saan meron po sa paratay, naliparan po at tatlo po ang Nalalaman po ba natin yung by forensic analysis general kung saan baril ng galing ito? Kung hindi naman natin hawak din kung ano yung mga baril na maaari sa ganyan. nasa particular yung pinangas natin na matay ko ilang yan sa mundo na incident at madaling araw 7:25 identified po yung suspects po so may agad yan siya po ay magpapakita po ng kaso na na-upgrade siya po. Paano po
na trace kung kanino yun, General, kung gusto mo file? Yung kaso po ito ay sa stray bullet po sa protection po ay kakilala po sa suspect po. But other than that, yung stray bullet po sa identified po. Kaya dito naman po babasok pa yung po policy po ng Philippine National Police para po sa mga stray bullet victims na binibigyan ng 36 hours yung mga victim po mag-get solution yung stray bullet case. Kapag hindi po nila nabigyan ng solution, ito po babasok yung mga stray policy na tatanggalin po sa kanilang mga pwesto. Yung mga commander na hindi nabigyan ng solusyon after 36 hours, stray bullet victims po sa area. Opo, sorry. Balikan ko lang po, General, yung sa sinabi niyo po kay Sardondo. 3 bullet po ito, pero kilala nila kung sino yung bumaril. Malapit lang po kasi sa kanila yung pagpasak po. Okay. General, yun pong mga nakitang nagpapaputok sa YouTube. Is that something that you're going after, you're investigating, sir? Yes, sir, katunayan yung ATP na simula na po. Ito po makikita natin. Ito po na nagpa-viral po. Na nagpapaputok. Ito po ay dati po sa investigation ng ATP. Ito po ay nangyari outside of Philippines. Particularly sa nagsampo ng Italy. Ayun. Sige, yun yung kitang-kita yung mukha, General, mga nagpalit pa ng magazine. Pero dito Tama. Tama, ito po ay nangyari sa Italy. Yung kasi po yan, sir, Peter, Amerika. Yung po kasi may mga report po kasi kaunay yung particular na nagpa-viral dito. May mga nagsasabi na ito po ay innovation. Kasi po yung ating po matawag ng exhibition na yung sa Republic po natin. Nakamiyandahan na po ito na Republic 11 stage. Yung pinagpay ito po natin. Ang sinasabi po kasi doon, na yung matantayan nila mo sa charge na toxoid. So po ang issue po siya ay ito yan. Hindi po siya violation kung theory ito po ay soil. Meaning po, yung po ano po talagang po siya, halimbawa, balil-balila lang po siya, hindi siya nag-discharge ng slab, ng pad page, hindi po siya violation ng attack. Pero, kung ito po Tama, soil dito. po niya, ay binodify po niya para maglabas ng slab o ng bala, ito po ay papasok po sa violation ng attack. Ayun. Kasi yung mga So parang firecracker lang siya kung hindi naman naglalabas ng plug. Tama yung kapitan, tsaka may isa pa po bagay po kasi sila po usapan sila sabi kung shooting po na ito ay totoong bakit po ba ay pwede po katuwa. Ang sinasabi po kasi yung po Republic Act 11926 wala po siyang extraterritorial provision meaning kung hindi po siya nangyari sa Pilipinas, hindi po siya takot ng kapatid. Pero yung commanding party, yung sarili mo. Pagbalik mo sa Pilipinas. Oo. Diba? Kung nagawa mo sa ibang bansa, pwede mo pa rin gawin dito. General, pero wala akong time sa ano, sa pagkakiyat, sa friends ko minsan outside of Philippines, dapat kanina doon po. May babae pero, po yung wala na extraterritorial po. meron pang babae nagpaputok din, pero mukhang pareho ng ng balkonahe. Yung estilo ng balkonahe. Opo. General, lilipat lang po ako sa preparasyon ng PNP para sa traslasyon. Malapit na po yung Friday na. Ano po? So, tama po ba? 18,000 PNP personnel deployed? Tama po yun. 18,000 po at mag-iran mo ulit tayo sa Pins na Pamilika ng 1,500 regular officery at territory po para po matulungan yung ating po NCRC operations para sa tulungan niya. Okay, pero ano lang po yan, no? Mostly Manila. Tama po ba? Sa kanila po, nakakaunay po yan. Nakapon po sa press briefing natin, sabi na po natin na mahandaan ng NCRCO kasi po yung employment na nasabi din po na kasi po yung mga request nila na magkaroon po ng legal fund sa Manila at po yung people calculations po para sa nasabi niyo. Yun, okay. Pero meron din mga traslasyon. Hirap na lang tayo mas Sa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas. Ano po, you are on top of that. mas mabilis doon. Nasabi po yan, ang inaasahan pa naman po natin, hindi po kasi dami po, ang inaasahan po natin sa traslasyon po sa Metro. Correct, okay. So, maraming salamat po, General. It's a pleasure to have you dito po sa programang Balita Patan, sir. And we shall be touching base with you on Friday siguro para bigyan niyo po kami ng Busy na yun on Friday. the latest update Oo, on what's happening sa traslasyon. Thank you, Salamat po, General. Yes, sir. Peter, mamay ka ba sa mga pwede? Opo, good morning Ayan. po. The Police Brigadier
Brigadier General Randolph Tuanio, spokesperson po ng Philippine National Police. Busy sila ngayon. Oo, it's 9:35 right now. In na Pilipino, Alas 9. Espanyol yun eh. Teka, siyam na 35 minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Yun! Oras sa installasyon ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS. Alright. Ito na, yung ating mahiwag. Kanina pinag-usapan kasi yung yung presyo ng petrolyo as opposed to pagtataas ng minimum fare. Dahil ngayon Martes na. Oo, effective na ngayon. Correct. Pero meron pong isang gasoline station brand na alas 4 nagpapatupad eh. Oo, hanap nyo na yan. Oo. May ilang oras ka pa dyan. Text po kayo, sasabihin namin. Ang diesel, tumaas 20 centimos kada litro. Ang kerosene, tumaas din po. 10 centimos kada litro. Ang gasolina, gaso, sabi nung mga ibig kulelan. Gaso, 10 centavos per liter, bumaba! Okay! Pero pwede na, peso wala. Oo, 10 cents. Roll back. You have to claim every win whenever it is available. In the meantime, ano po ba ang epekto nitong pagkakadakip kay Nicolas Maduro at sa kanyang asawa nito may bahay in terms of oil prices? Oo, kasi may reserves din sila, di ba? Marami. Pinakamalaking deposito po ng petrolyo ay Venezuela. Kaya ganun yung ekonomiya nila. Kasi nga, takot na sanction ang ipinataw ng UN at ng iba pang mga bansa dahil nga they say it's a dictatorship, they export drugs and such. And guns. And roses. So ang kinakatakot nga po ng iba paano yan? Kasi nga, medyo hindi naman masyadong malaki ang pinuproduce ng Venezuela because of the lack of infrastructure para sa kanilang. Sobrang so ang nangyari po ngayon ay $61.76 ang per barrel ng Brent crude. As of 30 minutes ago, nagbabago ito, pero pumustahin natin kahapon po ay 60.91, parang hindi pa sumipa. Ngayon pa lang nararamdaman by $1.6176 po per barrel sa international market, at ang ating palitan ng piso sa dolyar ay 59.10. Ayan, umakyat na naman ang 59 Kaya nga. pesos. Naghihintay na naman yung mga magpapapalit ng dolyar niyan. Yeah. Last time ay 59.70 na papalit na. Marami nagsasabi, saan ba ako dapat magpapalit para mas malaki yung makuha ko na number of pesos, sa bangko po kasi, ito naman, hindi naman sikreto ito. Siyempre, meron tinatawag na, ano ba yun? Margin. Ayoko gawin si Pati. Meron pong margin yan. Pag kayo'y bumibili ng dolyar sa bangko, mas mataas yan kesa your friendly money exchange. Correct. Mas mataas kasi may patong na mga 30, 40 centavos per dollar. Ngayon, kung kayo naman ay magbebenta ng dolyar, bababa naman yung kanilang pagbili. Buying, mga less 30, 40. Yun ang spread nila. So, dapat sa friendly forex naman. Hindi ko sinasabi yan dahil meron din kasi sabi niyo, nabudol ako. Ingat. Sandali lang. Babalik kami ni Rika sa pagpapatuloy ng Balita Bataan on a Tuesday, 9:40 in the morning. Tapatan ng opinyon, prangkahan sa talakayan, Balita Bataan. Basta AM, DZMN.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta nagundi, Flemex! Yolo Pascual po. Sa upo at hika, may Flemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenience na, marawa pa. Flemex Forte Lagundi and Capsule. Pag sa Lagundi, Flemex. Easy. Vitex Seguler, the generic name of Flemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, hindi lang po. Maluwag ang paghinga sa Flemex Forte. Basta Lagundi, Flemex. Ang Flemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Tray. Ang galing-galing mo! Din po lahat ng inyong mga tagapakinig. Para po sa mga devoto ng Nazareno, ano na po paghahanda po natin sa magaganap po? Mga pahalik po muna, tapos yung ating mahabang prosesyon. Yes po. So currently, lagi ko pong binabanggit, we are already on the execution phase. Dahil ang paghahanda po para sa pagdiriwang ng kapistahan, usually ang preparation po natin ay umaabot ng mahigit 5 buwan. So, ngayong mga linggo po ito, isinasagawa na po yung lahat ng ating pinagplanuhan, lahat ng mga pagpupulo, at lahat ng mga ginawang coordination. So currently, we are still in constant coordination with our partner agencies, kagaya po ng mga anay ng kapalisan sa ating city government of Manila, sa ating mga private and mga volunteers para sa kanilang mga duties and tungkulin po. Sa loob naman ng simbahan ng Quiapo, patuloy rin po ang magsasagawa ng ating Novena Masses tuwing 12:15 ng tanghali. Mag-start po ang ating pahalik January 7. Pero bago sa pahalik, magkakaroon po muna tayo ng misa sa Quirino Grandstand para sa ating mga volunteers. Bali, unang bubuksan po ang pahalik sa ating mga volunteers kasi yung iba po ay magsisimula na po silang i-deploy sa kanilang respective areas and duties. So after po ng misa, pahalik sa mga volunteers at ito po ay ibubukas na sa ating publiko. Then January 8 po, kagaya ng taon-taong pagdiriwang, simula pa lang ng mga bandang alas 3 ng hapon, nagagather na sa Quirino Grandstand. Magkakaroon tayo ng mga bandang alas 6 ng hapon, panalangin sa pagtatakip silin, susundan ng programa sa pamamagitan ng mga performance ng ating mga youth ministry. Then pagpunta ng alas 9, ng alas 12 ng January 9 ay ang ating misa mayor na pamumunuan ng ating dating mura paroko, ang kanyang lubhang kagalang-galang Rufino Siscon Jr. So, ito po yung ating mga nakalatag na programa po. Father, meron po akong na-interview noong Sabado tungkol po sa mga pagbabago sa selebrasyon ng kapistahan ng Jesus Nazareno. At isa po doon, may mga ilan pong mga dating dinaraanan o daraanan pa rin ngayon ng andas, pero isasara po sa publiko at andas lang at mga ihos ang pwedeng daanan. Ito po ba, paano nyo kukontrolin po yung tao pag ganito? Kasi syempre alam po natin, di ba, yung pag dumaan na talaga yung andas, mahirap nang kontrolin yung tubog ng tao, Father. Apo. Bali, ito po yung ating announcement, no, kagaya ng ating nakalagay sa ating mga Facebook account. At ito po ay nakalagay din sa Facebook account ng Manila Police Public Information Office. May mga pangunahing lansangan po na pansamantalang isasarado natin hanggat hindi pa dumadaan po ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Mula for example sa Independence Road hanggang Katikpak Drive, bahagi ng Rojas Boulevard at Padre Burgos, ang Ayala Bridge, ang kahabaan ng Carlos Palaka hanggang Globo de Oro, ang Solano Street at Padilla Street. Nanatiling sarado din ang kahabaan ng Picassal Street hanggang Mendiola, Regarda para magbigay daan naman sa ating mga emergency vehicle. Going back to your question, may mga kapulisan po tayo na magmo-monitor to make sure yung mga road closure natin ay hindi mapupuntahan ng mga tao. Ang sinasabi po namin dito,
pansamantalang nakasara, hindi pwedeng daanan kung hindi pa dumaraan ng andas. Kaya pagdaan ng andas po, saka siya ibubukas sa publiko po. So ibubukas naman po pagdaan ng andas. Okay, so siguro Yes, po. nagkamali lang ng communication. Alright, so Pero walang nabago sa ruta? walang nabago. Wala pong Wala, nabago pa rin. sa ruta. Nagkakaroon lang tayo ng road closure for the very reason na huwag salubungin ang Nazareno, ang andas. Ano po? Kasi po kapag may mga taong sumasalubong, magkasalungat, hindi po gumagalaw ng maayos ang prosesyon. Kaya ang sabi po namin, na ang andas, yung mga road closure natin, at medyo nakausad na ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, saka po ibubukas sa publiko. Yung pong design ng andas, iba rin daw po this year, ano? Dinagdagan daw ng gulong from 3 wheels, naging 4 wheels. Tama po ba, Father? Yes. Ito po ba'y makakatulong para mas maging mabilis ang At pag-usad ng hindi na prosesyon? maakyatan. Apo. Generally, yung nakikita po ninyong andas, kundi the same andas. Mga minor improvement lang po tawagin natin ito, mga enhancement. Ito yung lagi kong sinasabi. Kasi every year, di ba, nagkakaroon tayo ng mga karanasan, evaluation, kung paano ma-improve ang ating andas. And din siguro dumating yung taon o pagkakataon na talagang masasabi natin, definitely, ito na yung akmang andas para sa ating relasyon. Yung paglalagay natin ng 4 na gulong is to make sure, no, na mas magiging mas smooth yung daloy. Kasi nung last year, 3 lang po ito. Kaya just to imagine, paano kung masira yung pinakaunong gulong, no? Diba, yung dalawa balanse, tapos yung isa, hindi gumagalaw, edi medyo baka mahirap i-push. Ngayon, to make it balance, ginawan po natin ang 4 na gulong. Pero ang itsura ng andas ay pareho pa rin. Hindi po siya nagbago. Ayun. So, At inaasahan natin mas mapapabilis yung pagbabalik ng imahe mula Quirino Grandstand papuntang Minos Basilica. Opo, actually sa grupo ng dito sa ating simbahan, Apo. hindi talaga kami nagbibigay ng specific Ingat po. Idagdag po natin yung ano. narinig ko po sa mga Salamat po. God bless po. Ingat po. kapulisan. Since pagiging bahagi ngayon, ano, yung isa sa ating mga pagtatangkang ginagawa para mas mapabilis, yung paglalagay ng mga pulis, ihos, na magtatanod po at kasabay, side by side, sa pagdaan ng andas po, nandun sila na makakasama ng ating mga deboto. Apo. Ngayon, ito po yung isa sa pagbabagong malaki na gagawin natin. Mm. Pero wag po natin itong katatakutan kasi yung mga iba may negative impression. Talaga? Na Ano po bakit yan? daw may mga Oo. police ihos na kasama. Oo. Unang-una, kailangan po nating malaman na ang mga pulis na ito ay mga ihos na noon pa man. Deboto na talaga. Na pinunaw, deboto na talaga. Kaya nga, di ba, yung kung mapapansin nyo, parang year 2019 yon, yung homily ni Cardinal Tagle na sinabi niya, deboto lamang ang makakaunawa sa kapwa deboto. Definitely, dahil itong mga pulis na ito ay deboto na, definitely hindi sila nandun para yung mga term nilang, ako baka pulisin kami, baka huliin kami, Oo. baka anuin kami. Definitely hindi. Mas sila yung makakaunawa. Nandun sila para mabigyan ng security ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil nga mula noong 2024, pinagbawal na natin yung pagsampa sa antas. Kasi nga po, hindi ito ligtas, and at the same time, second reason po natin sa pagsampa ng mga tao sa antas, malaki yung possibility na masira ito yung imahe. No? At pangatlo, more importantly, dahil ang mga tao nga ay nagsisipag-akyatan sa antas, hindi nakikita ng mga manonood, yung mga bata, matanda, may sakit, na gusto ding makibahagi sa prosesyon. Dahil hindi naman sila talagang lalakad sa prosesyon, kung inaabangan nila yung prosesyon, para makita ang pagdaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Father, last year daw po ay dalawa po yung naging pag-akyat sa andas kahit na po pinagbabawal. Inaasahan po natin na mababawasan Sana kaya wala o na. sana wala na this year. Oo. Ayun po yung pangarap natin. Kaya po malawakan ng ating panawagan. Hindi po nagsasawa ang simbahan. Klaro. Sa yes po. Alam niyo po, sama-sama na yung mga media, AM, FM station, sa TV po natin,
lahat sinasabi bawal ang pag-akyat. Pati sa misa, sinasabi na po namin na bawal ang pagsamba dahil mapanganib at hindi ligtas. At nais natin ibalik kasi yung dati talagang prosesyon, yung maringal at banal. Kasi wala naman talaga tayong nakikita sa prosesyon na tinatalo na at tinatamba yung imahe. Sobrang pasasalamat lang daw. Kaya nais nating ibalik. Definitely malaki po yung improvement Yes, mula yes. noong 2024 na nagkaroon tayo ng glass enclosure kasi hindi naman talaga natin Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.